Alright, mga kaplastik, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Babala sa ating mga viewers mga kaplastik at hindi natin layunin na sirain o maggawa ng konklusyon about dito sa lumalabas o circulated online na patungkol kay Norma na naman. Kasi parehas sila ng apelido eh. Patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos mga kaplastik na kung saan ay viral ang leak video ni Pangulong BBM sa mga netizens na hinihinala daw na deepfake lang ito mga kaplastik. Marami po ang samot-saring reaction about dito mga kaplastik ha. Dahil maraming nagsasabing totoo daw ito at marami ang nagsasabi na pawang AI lang ito. Kasi sa panahon ngayon mga kaplastik napakalawak na ngayon ang artificial intelligence or AI technology na kahit ano ay pwede mo nang gawin. Kagaya na lang sa mga recent content ko ay nakakapag-create na po ako ng isang kanta sa pamamagitan ng AI. Basta sabihin mo lang yung mga prompt na sumusunod ay makakaya mo na mag-compose at mag-create ng mga background music ng walang copyright claims. So napakadali na lang na gumawa ng kahit ano. Kahit hindi ka gaanong madunong sa musika o kaya madunong sa mga short clip video ay magkakaroon ka ng tsansa na maging isang content creator kahit wala kang tinapos na kurso about sa media o about sa mga computer science, information technology at kung ano-ano pang related base sa AI. So sabi sa post ni Angel Pines mga kaplastik, kumakalat sa Facebook ang isang reel ni Dean Chase na umano'y leak video ng Pangulo at First Lady. Pero kung itangkita sa itsura ng clip na heavily edited at malamang AI generated. Deep fake lang. Walang opisyal na ebidensya o credible news na nagsasabing totoo. Iskandal ito. Hanggang ngayon puro haka-haka at reaksyon online. Hindi verified fact. Ganito ang delikadong panahon ng AI. May mga content na ginawa lang para mang-engganyo ng views pero pwedeng manira ng reputasyon. Lalo na kung totoong tao at mataas na opisyal ang ginagaya. Hindi kailangan maging pro o anti-PBBM para makita na mali pa rin ang pagpapakalat ng ganitong klaseng video kung walang pruweba. Mas okay pa rin na mag-fact check. Huwag agad maniniwala sa leak at i-report ang content na malinaw na mas misleading o nakakasira lang sa tao. Iyon ang base sa caption ni Angel Spine mga kaplastik. May mga nagko-comment dito. Base nga dito sa analyzing ng Gemini AI, based on the visual analysis of this image, there are several indicators that they are AI generated. While the image are stylized to look like gritty, low light video stills, several hallucination, common AI errors are visible. Mamaya babasahin natin yung sa akin. Sabi ni Donnie Brasco Jr., I asked ChatGPT if this image are AI generated. In short answer, they don't look AI generated to me. They look much more like stylized or low light photography or film stills. So, iba yung paliwanag ni Donnie Brasco base doon sa ChatGPT niya. Na ang sabi daw ay they don't look AI generated to me.
they look much more like stylides, low light photography or film stills. Here's why. What suggests they are real, not AI? Natural skin textures and imperfections, uneven pores, sweat sheens, asymmetry. AI often smooth or over-regularize these. Consistent lighting logic. The harsh directional light and deep shadows behave realistically across the face and body. Yun ang sabi. Baga ilaw, yung ilaw mga kaplastic usually kapag nagbabanda sa ating mga buhok ay nagkakaroon ng parang glowing, 'di ba? Na hindi kayang gayahin ng AI 'yon. At usually yung skin, yung toning ng skin mga kaplastic. Mamaya panonorin natin hoping na hindi ako ma-community guidelines dito. Cinematic framing heavily vigneting grain o composition feels intentional like a documentary or art house film shot. Hands and objects look correct. The grip fingers and the instrument proportions don't show the usual AI giveaways. Extra joints, warped shape. Sinasabi dito mga kaplastic, yung cinematic framing. 'Di ba? Kapag tayo nanonood ng mga pelikula mga kaplastic, may mga some of heavily vignetted. Yung it means yung mga parang mga shadow in the surroundings of the clip ay makikita mo doon mga kaplastic na parang madilim yung paligid, na may konting kaliwanagan na hindi kayang gayahin ng AI yun. At at the same time yung anino. Halimbawa, yung toning ng anino, kung saan yung nakadireksyon yung liwanag from the top down to the body of the subject, ay magkakaroon ng reflection yon mga kaplastic. At the same time, yung tela na pinaghigaan ni Pangulong Bongbong Marcos ay may possibility na magkaroon ng kahit konting gusot-gusot, di ba? Na hindi kayang gayahin ng AI. Hands and object looks at correct. Baga yung hands gestures ng tao, diba? Pag gumagalaw tayo, natural. Di kagaya sa AI, mapapansin nyo na minsan nagbabago yung itsura ng kamay na parang biglang natutunaw, tapos biglang magta-transition yung kabilang daliri sa kabila. Doon mo makikita na AI generated yun. What might make people think AI at first glance? Very dark, moody exposure, slightly scanny stillness. Ayan. Kumbaga, slight lang na parang may stillness po siya. High contrast or saturated tones. Common AI cinema, yung tulad ng skin tone natin. Masyadong makinis, makintab. Doon mo malalaman na meron po siyang shining at parang AI generated na talaga. But those are also classic film techniques, especially in the ethnographic, historical, or experimental cinema, mga kaplastic. The bottom line is this is an image ay very likely real photos or video stills, possibly color graded or compressed, but not AI generated. Yun ang sabi niya. Sabi ni Manuel Nodres Nimo, nagtataka lang ako bakit di nila magawang kasuhan o idemanda ang nagpapakalat niyan. Samantalang yung ibang vlogger mag-post lang ng kontra sa kanila, ipatawag agad, iimbestigahan o hayaan na. Hinahamon pa kayo ni Dean Chase ba yun? Bakit di nyo magawa? Huwag ka mag-alala, Emmanuel. At baka nga makasuhan nga po yan si Dean Chase. If ever na mapatunayan talaga na peke yung mga video na lumalabas. At gaya nga na sinabi mo mga kaplastic, unfair nga naman. May mga vlogger din kasi na nakulong gawa ng paninira kay Pangulong BBM, mga kaplastic, na tulad ng ganito, yung headshot issue, mga kaplastic. Diba, nung pinost ng isang vlogger yan, di umano sa
isang karatig probinsya somewhere in Cebu ba yun o Davao na nilagyan niya ng caption na headshot at agad-agad yon nakulong, mga kaplastik. At meron pang isa pa, marami pa po silang napakulong na vlogger na kaya nilang ipakulong nang walang due process. Samantala yung mga nagnanakaw dyan sa loob ng gobyerno sa kaso ng flood control fraud controversies ay bakit hanggang ngayon ay wala pa rin napapakulong. Tanging mga small fishes lamang ang mga napapakulong ng gobyerno. Samantala yung mga malalaking tao na mismong kasama niya, mismong kabaro niya, ay hindi pa rin nakukulong, mga kaplastik. So mahaba na ang video ko. Magtungo naman po tayo dito sa aking AI. Sabi naman ni Dola the Explorer, hindi po totoo ang mga lumalabas na larawan o video sa social media tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Sabi ni Dola yan. Pero sabi ni ChatGPT sa isang netizens, hindi daw, totoo daw yun. Pawang AI generated o deepfake po ang mga ito. Ayon sa kumpirmasyon ng Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, at mga independenteng fact-checking na organisasyon tulad ng Rappler at Vera Files. Halimbawa narito ang polvoron video na lumabas noong Hulyo 22 taong 2024 kung saan na sinasabing gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Natuklasan na mga pagsusuri na may mga pagkakaiba-iba sa mga tampok na muka at katibayan na pagmamanipula ng larawan. Bukod pa rito at mga opisyal na ahensya ay nasa lungsad na ang mga pagsisiyasat laban sa mga gumawa ng ganitong content. At maaaring magresulta ito sa mga kasong kriminal batay sa mga batas na laban sa cybercrime. Gusto niya yan. Yun mga kaplastik, yun lang po ang paliwanag ni Dola na napaka-short explanation na sinasabi niya na AI generated ang lumalabas sa social media. Mga kaplastik. So, panoorin natin yung mismong video. Mga kaplastik. Yung mismong video. Nasa na yung deep chase na yun. Ay, Dean Chase pala ang pangalan. Sabi ko sa iyo, madidelete yung video eh. Di ba? Unavailable na siya. Di ba? Sabi nga ni Lieutenant General Paral de supporters, Dean Chase dared anyone to including the said couple of disprove this video. He dared them to sue him in court para maglabasa ng ebidensya. Superimpose ang video at heighten ang mga lighting para sa makita ang tao sa video. He didn't explain it. It's a AI again. Is there anyone to disprove it? Kaya tama si Sas, kasuhan nila si Dean para lumabas ang totoo. Diba? Kapag kinaso si Dean Chase, lalabas ang mga katotohanan, mga kaplastik, kung talagang totoo o hindi. At kung sino yung mga taong nasa likod nito. At nawala na nga yung video. Hindi natin makita. Wala na nga. At dahil nawala, mga kaplastik, at dahil maagap tayo sa pangyayari, mga kaplastik, meron tayong kopya. Hoping na hindi po tayo ma-community guidelines at disclaimer lang po, hindi ko to ipi-play ko tong video na ito hindi para manira ng individual, lalong-lalo na sa Pangulo natin, mga kaplastik. So bibigyan lang natin ng konting blurred itong video na ito
para hindi na po magkaroon ng violation itong video ko. At the same time, at hindi po ako malagay sa alanganin. Dahil kinakalabang ko na po yung Pangulo sa tingin ng ibang tao. So panoorin natin yung caption muna bago yung video. Yan. Good day everyone. As you know, it has not been an easy journey. We have been going in out of public. It's hard. So many things had happened. Things I can talk about. And things I cannot. For now, we are safe. But we really don't know up until when Mr. Tubig is scared to death. Which is rightfully understandable. But I was able to convince him to release bits of clip that has zero traces in them. The video is a bit dark, but we found ways to superimpose them and set it on night mode to increase its brightness. Bakit kailangan mong i-increase ang night mode kung gusto mong ma-expose sa social media itong ebidensya nyo? Bakit mo lalagyan ng filter? Dinches. Kung gusto nyo ng katotohanan na makita ng taong bayan to. Diba? Malinaw na parang may something na pangit dito sa trip mo. Bakit kailangan mong i-impose siya na may night mode? Diba? Kung ang layunin mo talaga ay ipakita yung totoo, bakit kailangan mong i-filter? Kung pwede mo naman siyang i-upload ng directly, and then kung may mga masiselang eksena, yun na iputulin mo na lang. Diba? So download and spread as fast as you can. At yun na nga. I challenge anyone to authenticate this video and check frame by frame. So check natin kung talagang bakit kasi sinasabi ninyo na I challenge to anyone to authenticate this video and check frame by frame. So ibig sabihin hindi po kayo sigurado. Kayo naglabas niyan. Kayo naglabas ng video yan. Tapos sasabihin mo, china-challenge mo yung mga manunood o netizens na i-authenticate ang video na ito frame by frame. So ibig sabihin pala, hindi kayo sigurado na totoo yung video na nilabas ninyo. So malaking gulo yan dahil naglabas kayo ng peking video. I-blurred natin to Here it is. Baka tayo madali. Ayan Kung mapapansin nyo mga ka-plastic, sinabi niya dito is snap of hair, let's focus on this person in the foreground. Baga, what is he doing? Ayan. Parang something na may siya Diba? Yung liwanag po siya, something na mayroon po siyang light from the left side downward to the head in the hair. Pero yung video na yan, bakit parang bata? Sino ba itong batang to? Edited out this scene, Mr. T. Private parts and body tattoos were seen. So may mga in-splice na siyang video kasi baka makita yung identity ng taong nasa subject. Ayan, may sound po siya. At kitang-kita yung gradient ng liwanag at anino.
Bakit kasi binignet yung video? Kung layunin nyo talaga ay makita ng taong bayan na totoo yung nasa larawan. Diba? Yung anino, mapapansin nyo, tama yung anino. It seems like tama. Yung pagkakadapa, medyo hindi bumakat yung kobrekama sa pinagigaan o pinagdapaan ng Pangulo. Di o mano. Diba? Makikita nyo dyan sa video, mga kaplastik. Hindi ko alam kung papakita ko ng blurred to o papakita ko ng clear video. Kasi masyadong maselan at medyo delikado. Diba? Sabay nagsindi siya something na narinig natin sa clip. Na parang nagsindi siya ng posporo. Sa panahon ngayon mga kaplastik, hindi na uso ang posporo. Ang pinakauso na ngayon is pag hindi lighter o yung mga electric lighter na rechargeable. Actually, hindi na nga uso yun eh. Vape na ngayon ang uso. Yung liwanag mga kaplastik, makikita mo po dun sa pader, sakto po yung anino sa kama. Diba kapag naglalight, kahit maliit man yung ilaw na yan o malaki, magre-reflect pa rin yung anino sa kama na papunta dito. Pass through sa harapan ng tao na nagkukuha ng video. Ito kasing video na to, nung panahon yata na dumayo sa sabit itong Pangulong Bongbong Marcos, yun ang sabi nila. Yan yung mga panahong yun. So napakatagal na pala yung video na ito, ngayon lang inilabas. Panibago na naman kasing paninira ng mga kalaban niya sa politika to, mga kaplastik. Sabay nagdilim ng ilaw at makikita nyo po yung reflection na kung saan yung ilaw yata ng cellphone nito. Yan, medyo kahit i-brightness natin to, hindi ko makikita pa rin yung screen. Take out some frames again. Mr. T's arm tattoo splash. Yan. May filter. Tapos pinakita dito mga kaplastik na nagpipipa itong Pangulo. Na di umano ay it seems like na bumabatak. Mga kaplastik. At the same time, nandun pa rin yung filter. Kaya kung makikita nyo yung laraw o picture o yung larawan sa screen, napaka-glossy niya. Hindi ko alam kung nag-glossy siya base sa filter o nag-glossy siya dahil AI po yung kanyang video. Kasi kung madali na lang kasi talagang pikiin ang lahat ng video mga kaplastik eh. Mahirap kasi i-conclude na totoo to mga kaplastik. This is the man who is leading your country. In Tagalog, ito yung tao na nagli-lead o umahawak sa ating bansa o nag-handle sa ating bansa. Ito yung pinagmamalaki daw, di umano, ng ating mga kababayan na leader na kung saan ay ganito daw ang pinapakita. Yan yung ibig sabihin ng praisan. Shame. May capture pa ng all caps na shame mga kaplastik. Malupit.
pinapa-authenticate mo sa taong bayan tapos sasabihin mo, shame. Diba? Had to cut this scene as per Mr. T's request to remain anonymous, which I respect. Ayan, nandun yung paa ng isang tao na kung saan. Ayan, ulitin natin yung clip. May kasama siyang kapwa lalaki. So pinapalabas niya siguro dito na bading di umano itong si PBBM. Dahil magkasama sila sa iisang kama na nakahubot-hubad at may kasamang lalaki. At sino man yung lalaki na ito, I think it was Mr. T na tinatawag nila. Baka nga si Mr. T nga yung kasama niya. Alam na nga ni Pangulong BBM to kung if ever na totoo ito. Alam ni Pangulong BBM to. Kasi sino lang naman ang naghuling niya kasama nung... Di ba? Yun, dito na nagtapos yung video. So napakadali lang naman kasing i-generated yung video na ito. Kahit ako na walang tinapos o wala akong degree, ay kaya kong gawin ito. Magpo-prompt lang ako ng isang bagay tapos yun na. Lalabas at lalabas yung ganitong resulta. Kaya hanggat wala pong tayong credible evidence na nagpapatunay at wala tayong kompletong impormasyon at kung saan ito naganap. Kasi imposible naman sa hotel na yun, sa isang kondo o kung saan mang gusali yan, ay walang CCTV sa lugar. Imposible yun. If ever na totoo to, dapat i-identify kung saan lugar to. At kung hindi naman pala totoo ito, at pawang imbento lang ang mga lumalabas sa social media, ay wala tayong mai-conclude na totoo ang nasa larawan, mga kaplastik. So nangangahulugan na isang propaganda lang ito ng kalaban sa politika ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat kahit sabihin na nating meron tayong sama ng loob sa ating Pangulo, ay Pangulo pa rin yan, mga kaplastik. Sabi nga ng ibang netizens, mga kaplastik, una sa lahat, yung tinatarantado ninyo na isang Marcos, maghanap kayo ng tao na kinasuhan nila ng mga taong tumarantado sa kanila. At bakit naman ito papatulan ng first couple? Importante ka? Yung video na nilabas mo, napapatunay lang na kung gaano kayo kadesperado. Santissima, di ba may 32 million si Sara? Di sabihin ninyo sa kanya na mag-antay sa 2028. Mataas sa survey si Sara, di ba? Bakit yung weak na tinatawag ninyo? Ayaw ninyong tantanan kahit wala namang kayong patol sa kanya? Salamat talaga sa loyalista ako ng Ayan. Kasi sabi ni Gene Chase, mga kaplastik, very simple, I challenge a first couple na kasuhan ako. Doon tayo maglapagan sa korte. It's time na mag-hair follicle test kayong dalawa. Ang dami nang humamon na magpa-hair follicle test si PBBM pero hindi kayang gawin ni PBBM yun. Diba? Yan. Sabi nga ni Amor dito, OMG, this is a defamatory, this is a damaging reputation of honor of the first couple. And this should not be tolerated. It strongly suggests that Bongbong Marcos should file a legal complaint against the Dean Chase. They should and must end this rumor once and for all.
As far as I know, Bongbong Marcos is still our president, although he's missing in action for a few days now. For full guidance, it is important to note that to win to the defamation case in the US, they only need to prove that. Number one, the content is false. It should be very easy to authenticate the video. Yan ang sabi nila. Diba? Best Actor 2026. Tingnan nyo yung ulo, hahalatang edit. Kasuhan dapat ang first couple si Dean Chase at nang magkaalaman sa hukuman kasi for sure andun ang as a witness ang hire na first couple na si Mr. Tubig at ang original video. Kung totoo yan, naku baka mapahiya ang first couple. Worse, malalaman ng tambayan na nagda-drugs nga sila. Ayun. Para magkaalaman, kasi nga dinider nga ni Dean Chase itong si Bongbong Marcos. Ayan. Nakasuhan siya. At doon magkakalapagan ng mga ebidensya sa korte. So 100% authenticate daw yata ang video. Dahil nga sabi dun sa nilabas niyang video ay sa binignet niya o pinilter niya yung video para hindi gaanong ma-expose ng husto ang mga identity na nasa sangkot sa video na yun. Aside kay Bongbong Marcos. Yeah. Gaya nga ng nakikita nyo dyan. So nakakalungkot na ang Pangulo natin, if ever man na totoo ito, ay siya yung kauna-unahang Pangulo na napakaruming nilalang. Na kung saan ay talagang lubog na sa kahirapan ng bansa ay nagagawa pa rin niya ang mga ganitong bagay. So talagang 100% na wala tong konsensya. If ever man na totoo ang allegations. Pero kung hindi naman pala ito totoo, ay talagang mananagot si Dean Chase dito, mga kaplastic. So lahat naman tayo may sama ng loob sa ating Pangulo dahil gawa nga na hindi tayo nasasatisfied sa kanyang performance as a President of the Philippines dahil nga sa mga mabagal niyang aksyon sa pagsugpo ng korupsyon dito sa Pilipinas. Bagamat meron kasi siyang kamag-anak na di umano ay sangkot din sa mga korupsyon, wala tayong magagawa doon, mga kaplastik. Dahil ang tangi na lang sandata natin, mga kaplastik, ay gamitan na natin ng utak sa susunod na eleksyon na kung saan ay kailangan na nating bigyan ng aksyon. Na wag na tayong bumoto ng mga sikat, na wag na tayong bumoto ng mga popular na tao, at ang iboto natin yung talagang desididong pabaguhin ng bansa natin na hindi na tayo maghihirap pa in the future. Pero malabo na mangyari yun kasi ang mga pumapalit ganun pa rin. Mga gago rin. So ang tanging hiling na lang natin sa Panginoon ay dumating ang panahon na talagang lahat ng mga korap sa Pilipinas ay masugpo at mawala na sa mundong ibabaw, mga kaplastik. At magkaroon sila ng matinding sakit na talagang hindi na malulunasan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.